Tunay pong dakila ang Panginoon sa habang panahon. Amen. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon lamang. And this time, let us be encouraged more sa mensahe ng Panginoon na atin pong maririnig sa umaga pong ito. Sa araw po na ito, tinatawagan ko po ang kanyang lingkod na maghahatid po ng mensahe sa umaga pong ito. Tinatawagan ko po si Pastor Chris Aguilar. Amen. Para po ihatid ang mensahe entitled King or Carpenter. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Akala ko nagpa-fasting din kayo eh. Dapat may power. Amen. Are you blessed, church? Amen. Medyo magkaiba po ang ating gawain ngayon. Medyo doctrinal ang ating pong pag-uusapan, so it will take around 2 to 3 hours. Amen. So para kayo nag-attend ng Bible study. Amen. May I request the congregation to please stand. And let's open our Bible in the book of 1 Timothy, chapter number 6. At mag-start po tayo sa 14. And while browsing your Bible, I hope before leaving this place, na uwi po kayo mamaya, malalaman ninyo if Jesus Christ is your King or just a carpenter. Carpintero. Amen. Or ordinary man. Amen. I hope after hearing this message, huwag kayong lalabas mamaya na hindi kayo maniniwala. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Praise the Lord! In the book of 1 Timothy, chapter number 6, verses 14. Magsimula tayo sa 14 to 16. Wala tayong mga banyaga, but we have viewers in Canada, in Pampanga, in Bahrain. Ang dami pa rin natin mga viewers sa Bahrain. Amen. And I praise God that meron po silang time mag-open ng kanilang live stream. 1 Timothy, chapter number 6, verses 14 to 16. That thou keep this commandment without spot. Kailangan daw po nating i-keep ang commandment na walang dungis. Lahat po ba tayo ay hearer of the word? Amen. And of course, not only hearer of the word, but doer of the word. Amen. Hindi lang po yung nakikinig ka ng salita ng Panginoon na hindi mo ginagawa. Yan po ay walang saysay sa harapan ng Panginoon. So Paul told Timothy that thou keep this commandment without spot. Unrebukable, meaning walang kapintasan until the appearing of our Lord Jesus Christ. So we are looking forward. Iniintay po natin ang muling pagdating ng ating Panginoon. Amen. Maybe sa Facebook nabasa ninyo, nagkaroon ng ceasefire ngayon ang Israel at Palestinian for 9 months. So ito po yung critical na ating pong iniintay. Ano po? Dahil uusbo ang gera. Ano po? Sa ayaw at sa gusto natin, yan po ay nasa Bible. Amen. So we are looking forward. Binabantayan po natin ang kilos ng Panginoon ano po sa bansang Israel maging sa treaty nila sa Palestinian. In which, in his times, he shows you who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. You see, church, remember this, that only people na ipipil ng Holy Spirit na makakapagsabi that Jesus is Lord. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Kapag mabigat ang iyong puso na sabihin mo ang Panginoon, siya ang Panginoon, si Jesus ang Panginoon, siya ang Diyos, pag may kabigatan, may problema. That means you have doubt. So before leaving this place, today, is He your King or your carpenter? Amen. Let's bow our heads and pray. Thank you, Lord Jesus. Let's worship the Lord Jesus. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli ngayong hapon, Panginoon Lord. Dinala mo po kami upang pagbulay-bulayan po, Panginoon Lord, at pag-aralan yung mga salita. Ikaw ang aming dakilang guro, Panginoon. Give us your wisdom, O Lord God Jesus. Fill this temple, O Lord, sa mga oras na ito. Gabayan mo ang nakikinig ng iyong salita. I know the devil, Panginoon Lord, is trying to deceive many, Panginoon Lord, even your saints, Father God.
But Lord, hindi po sila mananagumpay. O God, Lord Jesus, send your mighty angels to guard us, Panginoon. Kayo, Panginoon Lord, ang magalis ng espiritu ng antok, espiritu ng pagkainip, espiritu ng pagkayamot sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, Lord, gawin mo po kaming pure, Panginoon Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, at nawa, Panginoon Lord, paglabas ng aking mga kapatid, Panginoon Lord, sa apat na sulok na lugar na ito, malalaman po namin ang sagot that you are our King, not just a carpenter, not just a human being, Panginoon Lord, na umapak sa mundong ito. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ang nahayag sa laman according kay 1 Timothy 3:16. And we claim that, Panginoon Lord, at wala po, Panginoon Lord, makakaagaw sa amin, Panginoon Lord, sa paniniwalang yan. Dakila ang iyong katapatan, ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa nag-iisang pangalan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po muli. For the past years na ako po ay nangangaral, way back 1998, na almost 15 years, marami na ako na-encounter sa aking pong pagmiministeryo bilang nagsishare ng Word of God. Marami ibang mga denominations, ibang mga paniniwala, ibang mga doktrina na in which mahirap sa kanila na maunawaan na si Jesus Christ, siya po ay nahayag sa laman. Si Jesus Christ, siya ay Diyos. Amen. Amen. And until now, a lot of churches, they are struggling in which they are preaching the gospel, they are preaching this word, they are sharing the word of Jesus Christ, and yet at the end of the day, hindi nila kilala kung sino si Kristo. Some churches, they are using the name of Christ, like Iglesia ni Cristo. But Iglesia ni Cristo, I don't want to say sorry kung nakikinig ka man o nandito ka, paniniwalang si Jesus Christ ay tao lamang. Amen. Why they are using the name of Iglesia ni Cristo in which si Cristo mismo sa kanila ay hindi Diyos. And I encountered a few months back, they are using Jesus is Lord, malaking congregation to sa Pilipinas, in which pag tinanong ko sino si Jesus Christ daw po is only Son of God. Meaning, siya ay anak lamang ng Diyos. Literally, siya ay anak lamang ng Diyos, in which meron pang mas mataas kay Jesus, in which si Father. Amen. So, if you will microscopically examine yung doktrina nila, they are preaching about Jesus Christ, and yet they don't know kung sino si Jesus Christ. Amen. And one time, I was invited, me and Brother Labern and the rest of the brethren, the Pastor Marvin, sa, pong pangalan sa Yatim Center, we were not prepared. We were invited in a big group dito po sa Bahrain, yung Jehovah's Witness. And I'm sorry to say, but yung Kristo na pinapangaral ng Great Commission for the past 15 years ay ginawang Diyos na maliit. And I'm sorry, I don't believe that Jesus Christ is only demigod or junior God. Na si Jehovah daw po ang Diyos at si Jesus Christ is just a son or a small God. And recently, wala si Brother Laverne, we were attacked, one of our Sunday worship, to anong pangalan nito? Islamic activist or Islamic ang tawag nito, believers, pumunta dito sa church, mga bata, mga minor, and they know the Bible. Muslim sila, they know the Bible. Ang sabi nila, we know Jesus Christ more than you. Really? Sabi sa kanya, nandito po. I thought we invited them to hear the Word of God. But pagkatapos ng service, nakikipag-debate siya. He was telling about Greek, about the truth about the Bible, corrupted daw po ang Bible, etc., etc. But at the end ng aming conversation, slip of his tongue, nasabi niya, Jesus is God. See, I told you, sabi sa kanya. Pumasok ka dito, tapos talaga Muslim siya. Sabi, no, see, sabi ko, nasabi mo na. Narinig na namin. Maraming witness. You see, church, mahirap intindihin talaga na si Jesus Christ ay Diyos kapag hindi ka naniwala. Amen.
kapag bulag ang iyong mga mata. Tandaan po natin, sinabi ng ating Diyos mismo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Shema Israel Adonai, Elohim Adonai. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Amen. Marami ng patotoo. Isa lang ang Diyos. Amen. Kung hindi natin maunawaan, ilan ang hari ng Bahrain? Isa. Ilan ang hari ng Saudi? Pwede maging dalawang hari? Ha? Analyze po natin, mga magulang kapatid. Hindi pwede ang prince at saka ang prime minister ay kaparehas ng hari. Amen. And what more spiritually? Try to understand. Tatlo ba ang Diyos o isa? Sino sa kanila? Jesus Christ. Paano yung Ama? See? Kapag nagkaroon ng confusion, makinig po tayo, kapag nagkaroon ng confusion, how can you worship God in spirit and in truth na hindi mo alam, hindi mo siya kilala? Ang sabi na nga po dito, ang sabi na nga ni Paul, tanungin natin si Paul, siya ang hari ng mga hari. Si Jesus Christ, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. And ang sabi sa Philippians, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. It's clear. Amen. Kaya nga sabi ko dito sa dalawang Islamic activist na ito na pumasok dito sa iglesia, sabi sa kanya, every knee shall bow and every tongue confess. Isa lang ang tanong ko sa inyo, bakit babalik si Jesus Christ? Shock sila. Hindi niyo mabasa? Si Muhammad ba babalik? No. Why? Patay. Madre. Si Jesus Christ, kung tao siya, bakit siya babalik? He's a prophet. Okay, he's a prophet. Kiniklaim niya si Muhammad sa prophet, babalik pa si Muhammad? Hindi. See, they cannot fully understand, brothers and sisters, but they believe that Jesus Christ is coming again. Amen. Sa buong religion, sa buong mundo, si Jesus Christ po, siya lang ang nabuhay. I had a patient yesterday, Buddhist siya, 2 days back. Buddhist. Alam mo, kakaiba yung mga paniniwala nila, excited ako to share the gospel. He was just a cleaner, pero I do respect him. Kaya nga po, basta may mga cleaner doon, ako hinahanap siyempre, libre natin sa hospital. And sabi nga sa kanya, si Siddhartha Gautama, ang founder niyo, hindi siya nabuhay, namatay. Ngiti-ngiti lang po siya, ngayon pala hindi niya naintindihan ng English. Anyhow, sabi ko, see, you have to fully understand, mga magulang, it's a matter of life and death. It's a matter of life and death. We were born Catholics. I was born Catholic, brothers and sisters. Ako po ay binautismuhan ng aking binautismuhan ba ako? Okay, kasi isa lang po yung ninong ko na naalala ko, wala akong ibang ninong. Anyhow, lahat tayo. But they did not teach, the proper salvation. Believe it or not, mga magulang kapatid, hindi po nila tinuro yung proper doctrine. They taught us in another belief, in such a way na nakaka-confuse, di po ba? That kailangan natin manalangin na dapat mayroong mga images, in which kung babasahin mo ang Bible, according sa Bible, it's abomination sa harapan ng Diyos. Those should not bow down unto them, nor serve them. Do not make any graven image, ang sabi po ng Diyos. Amen. Pero ang tao, because si Satan gusto niyang i-corrupt ang mind ng tao, ano ang ginawa ng mga tao? They erected their own gods. Di po ba? Gumawa sila ng sarili ng Diyos. Amen. Huwag kayong magalit. This is truth. And the truth will set us free. Ano po ang ginagawa? Sino yung mga gumagawa ng mga golden images? Tapos binibigyan pa natin ng sampagita, binibigyan pa natin ng Crispa na Toyota na t-shirt, at nilalagay natin sa ating mga bahay. Amen. Ang sabi ng Bible, those shall not bow down to them, nor serve them. I am a jealous God, ang sabi ng Diyos. And yet, yung mali, yun ang ginagawa natin. Why? Because lack of wisdom, kaya po napeperis ang mga tao, sabi ng Diyos. But now, wala na tayong kawala. We know the truth, and the truth will set us free. Amen. Ngayon, future. Tanungin natin, totoo ba na si Jesus Christ, siya ang Panginoon ng mga Panginoon? Let's open our Bible in the book of Revelation chapter 19, verse 15 to 16.
Eto, mangyayari pa lang. Makikita pa lang po natin. Pero na-reveal na. Meron na pong Book of Revelation. Ano ang sabi sa Revelation chapter 19? And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Makikita po natin ng ating Panginoon, ano po, sa alapaap, sa kanyang best, nakalagay doon, King of Kings and Lord of Lords. Amen. Kaya kapag doubtful ka pa rin until now, si Jesus Christ ba ang Diyos? Siya ba ang Lord of Lords? Siya ba ang King of Kings? Brothers and sisters, ito na po yung pagkakataon nyo to know Him more. Amen. To know Him more. Si Jesus Christ is not just a prophet na sinasabi po nila. He is not only a messenger ano po, na sinasabi nila. Hindi po siya tagamamagitan na sinasabi nila. The Lord became flesh. The Word, ang salita, ay nagkatawang tao, nahayag sa laman. Amen. At mahirap po ba doon? From the book of Genesis to Malachi, sa Old Testament, hindi nila nakikita ang Diyos because God is Spirit. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel, David, David. Pero wala silang nakikita, only the voice. God, ano po, nagpadala siya ng mga prophets, major prophets, sini Daniel, sina Isaiah. Wala pa rin nakikinig sa kanila. Nag-send siya ng mga minor prophets. Ano po, natapos na natin sa Bereans. Wala pa rin nakikinig sa kanila. Ang sabi po ng Panginoon, in the book of Isaiah, Isaiah 35, verse 3 to 5, ang sabi ng Panginoon, bababa siya, mismo siya na may paghihiganti. At anong sign? Ang lahat ng mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makakalakad, ang mga utal magsalita, makakakanta. That means, ang Diyos na Espiritu na hindi natin nakikita, siya yung magkakatawang tao, siya yung nahayag sa laman. Because ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. That means, yung sanggol na ipapanganak, siya po ay tatawaging Everlasting Father. Kaya sino yung ama? Sino yung anak? Mahirap po bang unawain? O ganito ang turo nila. Ang Father God, binigay niya yung kanyang anak. Sino yung nanay? Si Mary. Pwede bang mag-asawa si Mary at saka ang Diyos? Hindi. Hindi nila naunawaan na ginamit ng Diyos ang sinapupunan ni Maria para yung salita na hindi natin nakikita ay mahayag sa laman. Amen. Ang Espiritu na nag-dwell, filled with the Holy Ghost is the Spirit of God. Kaya yung lumabas doon sa Bethlehem is the same God. Yung God na hindi nila nakikita, ngayon ay nakita. Saan? Sa ospital? Nakita sa sabsaban. Kaya na-confuse yung mga Israelites. Bakit sila na-confuse? Hindi yan ang aming hari. Ang hari namin, special yung kanyang higaan. Special, dapat meron siyang sword, meron siyang... Hindi ganyan. Na nandoon kasama niya yung mga mababawang mga sheep, mga animals. Hindi nila alam, ang Diyos natin sinasamba, siyang Diyos na mapagpakumbaba. Contrarily, sa belief nila, akala nila ang Diyos na kanilang inihintay, ang hari, with a majestic, may uniform. Tingnan nyo, last week, nanganak si Prince. Hindi, yung asawa ni Prince. Si Kate, at saka, hindi ba yung mga tao para silang mga click ng click, click ng click, ano po? Naiinig sila dahil yan daw ang next na magiging king. Yan ang hinihintay nila. Pero ang ating Panginoon, nandun lang sa sabsaban. But, huwag kayong mag-worry. May mga magi's, yung sinasabi lang 3 kings. But they are not 3 kings. They are magi's. They are more than 3. Anong ginawa nila? Sila ay nag-serve because they know the Bible. They believe that He is the one true God that will save them from their sins. Amen. Mahirap po ba? So, ever since the world began, ang mga tao, they don't believe that God is their king. Amen. They don't believe.
In Isaiah 43, verse 10 to 12, lagyan nyo ito ng guwit. Ano po, i-mark ninyo sa inyong mga Bible. Amen. Isaiah 43, 10 to 12. Makinig kayo. May mapakinig. Masabing, praise the Lord. Ye are my witnesses, saith the Lord. Sino nangungusap? Ang Diyos. And my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Tandaan mo, pag nagbabasa ka ng Bible, tandaan mo, wag lang yung binabasa mo bypassing lang. O kaya yung napapaantok ka, hindi ako makantok, magbabasa ako ng Bible. Bawal po yan. Magbigay kayo ng respeto sa salita ng Panginoon. In Isaiah 43, tingnan natin yung sequence. That ye may know. Alam nyo ba ang Diyos? Kilala nyo ba ang Diyos? Amen. Paano nyo sa kilala? How do you know? Nakilala nyo ang Diyos? Meron kang relationship sa Kanya, di po ba? Paano ka magkakaroon ng relationship? Dapat tanggapin mo siya, di po ba? Dapat kausapin mo siya, di po ba? Amen. Simple as that. Lahat tayo, kilala natin si Noynoy Aquino. Di ba? Ngayon, si Noynoy ba kilala kayo? Hindi. Napakasikat niya, no? Bakit hindi niya kayo kilala? Kasi wala kayong relasyon sa Kanya. So, paano mo siya magkakaroon ng relasyon? Hindi ba lumapit ka? Alam mo naman siya lalapit dito. Sino ka ba? Sabihin mo pangalan mo. Ako si ano. So, ano gagawin natin? Punta natin siya sa Malacanang. Di po ba? Kakatok ka. Tao po. O, bubuksan ka. Ano yon? Ako po, si Margarita, bla bla bla. Ako po, ay, ganun po ba? Opo, ako po yung anak ni ano. Ay, wala akong pakialam kasi. Hindi naman siguro ganun, di ba? So, ngayon, nung nagkakilala na kayo, next time nung kita, oo, nalalakit. Di po ba? Tao lang yan, ha? Pero ganun din po sa relasyon natin sa Diyos. Kailangan po natin siyang kilalanin. Dapat po tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga sabi, that ye may know. Kapag kilala mo siya, and believe me, maniniwala ka sa Kanya. Di ba? Kailangan yon. Kapag kilala mo siya, dapat naniniwala ka sa Kanya. Naniniwala ka pa sa Diyos. Naniniwala ka ba na tatlo ang Diyos? No. Ilan sila? Isa lang ang Diyos. And now, you know Him. So, lahat na sinasabi niya, ang sabi niya sa John chapter 10 verse 30, me and my Father are one. Sinabi niya, ako at ang Ama isa. Sinabi na niya. Ano sasabihin ng mga magaling na preacher? Hindi, mali ang interpretasyon mo dyan. Ano yung interpretasyon? Isa lang sila sa kanilang minumungkahi. Wala naman sinabing minumungkahi eh. Ang sabi, me and my Father are one. Sasabihin ng yung magaling na pastor na nag-aaral pa sa Harvard University, dalawa, tatlo sila, nakaka-confuse. Sabi na nga ni Jesus Christ, isa eh. So, you know Him. So, nung sinabi ni Jesus Christ that He and my Father are one, do you believe that? Of course you believe. Amen. Sabi ko nga sa isang kapatid, okay, sige, sabihin natin, may isa lang ang minumungkahi. Bakit siya binabato? Basahin mo, John 10, 30, 31, 32. Binabato si Jesus Christ. Anong tinanong niya? Bakit niyo ako binabato? Sabi ng ating Panginoon. Sabi ng mga Hudyo, bagamat ikaw ay tao, ginagawa mo yaong sarili mo bilang isang Diyos. See? Saan ang minumungkahi nila? So again, ayaw po nilang paniwalaan because they don't know Jesus and they don't believe Him. Praise God. Lahat tayo naniniwala sa Kanya. And hindi lang yan. If you know Him, if you believe Him, of course, you will understand Him. Naunawaan mo siya. Kapag kasi mayroon kang personal na relasyon, Brother Louie, kay Brother Kenneth, pag nakita kayo ni Brother Kenneth, isang kindat lang ni Brother Kenneth, alam mo nang gusto niya sabihin eh. Di ba? Para kami mag-asawa, pag nagtinginan kami ito ay, meron na kaming, di ba, ganun tayo, nagkakaintindihan. Bakit? Kasi close yung relationship. Amen. Ngayon, si Brother Max, di naman kami kakilala. Baka kinindatan ko, si Pastor, kinindatan ako? Wow! But if you understand, if you know Him, believe Him, and understand that I am He, before me there was no God formed, neither shall there be after me. Sa Tagalog, walang Diyos maliban sa akin. Walang Diyos na magkakaroon pa maliban sa akin. Sila ng Diyos. Even I am the Lord, and beside me
beside me, there is no Savior. Beside me, wala na. Lord, yung anak niyo, ako yun eh. Sino nagligtas? Walang ibang tagapagligtas kundi siya. Sino tagapagligtas? Si Jesus Christ. Malabo ba? Hindi. Bakit malabo sa mga... Siguro nagpa-fasting to mga pastor na ito. Kaya nung binabasa ang Isaiah chapter 43 verse 10, di nila mabasa. I have declared, eto na, and have saved, and I have shewed, when there was no strange God among you. Therefore, ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. Amen. Pero you see, church, ang mga Israelites, sila po talaga ay mapimuk. Kahit magalit sila, may mga udyo ba dito? Ay, may pamilya po kayo, no? Na Jewish. Why? They don't believe in God. They don't believe in Jesus Christ. Kaya ano po ang ginawa nila? In the book of 1 Samuel chapter 8, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, they wanted a king. You see, God was with them from the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Joshua, Judges, hanggang sa mga first kings, nagsimula. God, hindi niya pinabayaan ang bayang Israel. He was their king. Siya ang nag-alis sa kanila sa bondage sa Egypt. And God, ordained some prophets to lead them. Ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Hindi sila nagtatrabaho, naglalakad lang sila sa wilderness, but God provided everything they need. From dusk till dawn. Imagine, every day nagpapaulan ng manang Panginoon, tinapay, sa kabila ng desert, nagpapasibol siya ng tubig. Kapag mainit, brothers and sisters, binibigyan ng Panginoon ng silungan. Pagkagabi, binibigyan niya ng fire at night. Because He is a king. And a king, brothers and sisters, will provide everything they need. Because He is a king. Unfortunately, brothers and sisters, ang mga Israelites, they were not contented. Ganyan po ang tao, di po ba? They are not contented. So, ano gagawin nila? In 1 Samuel chapter 8, verse 19 to 20, anong ginawa nila? Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, nay, but we will have a king over us. They are not satisfied. They are not contented sa binibigay na blessings ng ating Panginoon. So, anong sabi nila? We wanted the king. Tanungin natin, mga Israelites, bakit nyo gusto magkaroon ng hari? That we also may be like all the nations. Yun lang pala ang rason nila, Brother Ricky, na magkaroon sila ng hari para para nakikiuso sila. Imagine, ayaw ng Lord sabi niya, I am your king. But the people of Israel, they refused. So they wanted a king. That we may also be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Imagine, nakalimutan nila na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob, He was with them all the time. He was with them all the time. Imagine, nagkikipag-battle sila. Si Joshua naglilid sa kanila. Anong sabi ng Panginoon? Ikutin nyo lang yung wall of Jericho. Sabi ng Panginoon, nag-obey lang sila. Sila bang nagpag-battle? Ang sabi ng Panginoon, battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka ay sa akin. Pero itong mga Israelites, ano sinabi na? Lord, we wanted a king. Kasi yung mga ibang nation, meron silang king, kami wala. Walang bahala nila ang Diyos. Nagdamdam po ang Diyos, to be honest. Ayaw ni Lord na magkaroon ng ibang hari. Kaya nga, yung kanyang best, King of Kings and Lord of Lords, kaya na mag-erect ka ng hari, ang hari na yan, hari pa rin niya, ang Diyos! Amen. He wanted the king to judge us. Imagine, to judge us and go before us. Pero ano po ang nasa isip ng hari? Ang hari hindi naman nakikipag-battle Si David lang ang nakagawa nun. Yung kanyang mga kawans, mga servants, ang nakikipaggera, hindi naman ang hari.
Kaya nga si Saul, ganyan po siya na-kick out ng Diyos. He was the first king of Israel. Pero he was kicked out because he was not obedient sa salita ng Panginoon. So, church, ang tao, they are not satisfied. Kaya anong ginawa ng tao? They make their own image and likeness. Ano po? They make their own apparitions. That they cannot worship God kung wala silang nakikitang apparition. God is a jealous God. Imagine, sino yung gumagawa ng mga images? It was just a work of art ng tao na ginawa ng kamay ng tao. Tapos ikaw, gagawin mong Diyos, gagawin mong saint. Nasaan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? We have to worship God in spirit and in truth according to John chapter 4, verse 24. Amen. Kaya po nayayamot ang Panginoon. I don't want to say sorry, but truth hurts. Truth hurts, Church of God. But truth will set us free. Amen. Huwag po kayong magalit. Mahal po ng Diyos ang mga umaamin ng kasalanan. Amen. So let's just go back, brothers and sisters, in few verses. Ano po? In the book of Samuel. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako nagkulang sa inyo. Binigay ko lahat. I was with you all the time. You don't need a king. I am your king. Imagine ang Panginoon parang nagmamakawa. I am your king. No, they refused. The people refused to obey the voice of his prophet Samuel. We wanted the king. So if we will go back in the previous verses, basahin po natin na mabilis. Ano po? In 1 Samuel chapter 8, next slide, verse 11 to 18. Ang sabi ng Diyos, pag nagkaroon kayo ng hari sa inyo, ano mangyayari? And then he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. Ano yan? He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots and to his horsemen, and some shall run before his chariots. Meaning, kapag meron na kayong hari, ang inyong mga anak, kukunin niya. Gagawin niya ng mga servant. Gagawin niya, kukunin niya. He will appoint him captains over thousands and captains over 50s and will set them to hear his ground and to reap his harvest and to make his instruments of war and instruments of his chariots. Sabi ng Panginoon, pag nagkaroon kayo ng ibang hari, ang hari kukunin ninyong mga anak. Next slide, kukunin ninyong mga dalagita, magiging chambermaid, magiging kawal. Ano po? And they will cook yung mga daughters to be confectionaries, to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields and your vineyards and your olive yards over the best of them and give them to his servants. And he will take the tenth of your seeds and of your vineyards and give to his officers and to his servants. Next slide. And he will take your men servants and your maid servants and your goodness, young men, and your assets, and put them to his work. He will take the tenth of your sheep, and you shall be his servants, and he shall cry out in that day. Ang sabi ng Panginoon, at iiyak kayo. Sa decision yung yan, one day iiyak kayo because of your king, which he shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Meaning, kapag you serve other gods beside me, you cannot serve two masters at the same time. Yan po ang golden rule ng Panginoon. You cannot serve two masters at the same time. Kaya sabi ng Panginoon, if you will create your own king, they will rob all your children. Kukunin yung mga anak mo, they will rob. See? Ang earthly king, brothers and sisters, ay contrary doon sa king na iniisip natin. Ang earthly king, kapag dumating ang hari, palakpak. Red carpet. May motorcade. Di ba? Pag dumating si Jesus Christ, nakadonkey. Ni walang magarang damit. Walang makeup artist. Pero ang hari, di ba? Ang pagkain ng hari, di ba? Chine-check pa yan. Lahat. Pero ang hari ng mga hari, Diyos na mapagpakumbaba. He was born in Bethlehem. Imagine, babaho. Kasama niya yung mga sheep, mga goat. Ang anak ng hari, sa pinakamagandang hospital. Sterilized na hospital. Pero ang hari ng mga hari, sa sabsaban. Kasi nakikita natin ang mindset ng tao. Ang tao, sasamba sila sa muharap, napakalayo, ang init. Ang lit, dito sa church, dito sa Manama, malaki, sikat, maganda,
Majority, mga professional. Sa GCM doon, alas, nagtatrabaho sa salon, nagtatrabaho sa bahay, nagtatrabaho. See, nakikita natin yung mindset ng mga tao. Tsaka walang parkingan doon sa Muharraq. Ang bago na sasakyan ko, baka gagasgasan pa yun. No? Tama ba? Gagasgasin. Yan ang paniniwala ng mga tao. But, ang sabi ng Panginoon, you will regret. Because in John chapter 10, verse 10, ang sabi po sa Bible, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Yan ang mindset ni Satan. Amen. To kill, to steal, and to destroy. But I am come, ang sabi ng Panginoon, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang King na si Jesus Christ, it will supply all your needs according to the riches in glory. Ang King na inirect nila, they rob all their blessings. Amen. Kaya magkaiba ang King. Amen. Kaya nga pa, if I were you, brothers and sisters, mag-decide ka. Kaya nga sinabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Amen. Kaya mga Israelites, they erected their own king, but they left Israel and Judah. Kaya nga nabasa ko for the past few days, majority ng mga Jews nasa New York, wala sa Israel. They are the most powerful people in New York. Nasaan ang mga Hudyo? Nasa New York, wala sa Israel. So sino ang kanilang Prime Minister? Si Netanyahu. He's serving only few original Jews. Original Jews, they are in New York. Kaya yung mga Jewish people, I'm sorry, but they don't want to claim that Jesus Christ is their King. Amen. Kaya nga in Matthew chapter 13, dito po tayo matatapos, Matthew 13, 54 to 58, and when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, in so much that they were astonished, and said, whence hath this man this wisdom and this mighty works? Nakita nila na ang Panginoong Jesus, nung siya po ay dumating sa kanyang bayan, sa Jerusalem, maraming namangha, maraming napabilib. They were astonished. Sabi nila, this man, whence hath this man this wisdom and this mighty works? Nakakapaggaling, nakakapag-heal. Imagine every day and every night, the Pharisees, the Sadducees, nagtuturo sila about the Messiah. Nagtuturo sila about Jesus Christ. Nasa harap na nila yung kanilang tinuturo, hindi pa nila pinapaniwalaan. Anong paniniwala nila? Ito. Is not this the carpenter's son? Hindi ba ito yung karpentero? Nagpupukpok lang ng martilyo at lagari? Is not his mother called Mary? And his brother, by the way, yung hindi naniniwala na si Jesus Christ ay may kapatid, ano po, kay Mary. May anak po si Mary, hindi siya nanatiling virgin. Amen. Nasa Bible po yan. Kaya yung tinuturo sa atin na si Mama Mary daw ay wala siyang anak, meron po, makikita niyo sa Del Monte. Sorry po, ibang Mary yun. Si Madam Mary. Si Mary, Mother of Jesus, and his brethren, si James and Joseph and Simon and Judas, apat pala yung kapatid ni Jesus Christ kay Mary. Next slide, verse 56. And his sisters, ay may sisters pa pala. Are they not all with us? Whence them at this man all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and his own house. So sabi ng Panginoon, okay, hindi talaga ninyo paniniwalaan kung sino ako. They were offended, di ba? Are you offended, church, kapag sinasabi kong Jesus Christ is God? Sinong nagagalit dito? Sinong nagagalit? Come on, church. Hindi naman po ako magagalit. Hindi ko kayo bubugbugin. Bubugbugin ko kayo ng salita ng Panginoon. Pero physically, no. Lahat tayo naniniwala that Jesus Christ is God? Yes. Bakit mahina? Do we believe that Jesus Christ is God? Yes. If you believe that, church, if you believe na hindi lang siya carpenter that can fix your house, that can fix your chairs, that can fix your tables. He is not just a carpenter. He is a king. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings.
Kaya anong nangyayari sa buhay mo kapag hindi ka naniniwala kay Jesus Christ? Hindi siya gagawa ng wonders and miracles. Why? And He did not many mighty works there because of their unbelief. So, ang Panginoon, hindi niya pipilitin yung sarili niya. Kung ayaw mo sa Kanya, di wag. Problema mo yun. Problema mo yun. Amen. But I want you to know that Christ died for you, church. Bigyan mo ang halaga na namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Para sa iyong kasalanan. Para sa ating kasalanan. Hindi siya namatay para sa mga Udyo lamang. Namatay siya even para sa atin. Amen. Kaya kung hindi mo siya kilala, kung kilala mo siya bilang isang karpintero lang, mga magulong kapatid, limited lang ang pagkaalam mo kay Jesus Christ. Kaya itong dalawang Islamic activist na dumating sa church na ito, sabi niya, kilala namin si Jesus Christ more than you. Really? So who is Jesus Christ? Sabi ko, He's a prophet. And what else? He's just a prophet. What else? So you don't know Jesus Christ. Jesus Christ is the God that we are worshiping here. Nung sinabi ko sa kanya yung mga Bible, okay, show me the verse na si Jesus sinabi niya na siya ang Diyos. Okay. Sinabi ko niya, Revelation chapter 21 verse 7. Sabi niya, siya ang Diyos. Revelation chapter 1 verse 8, sinabi niya, siya ang Almighty God. Corrupted yun eh. Bakit corrupted ang Bible? Binasa mo ba? Yes, I read from Genesis to, sabi niya, in 2 months. Brother John, sinabi niya, I read the Bible in 2 months. Wow. Wow. Sa buong buhay ko, sa 15 years, twice ko palang nabasa ang buong Bible. 15 years, ikaw 2 months, buong Bible. Wow. Amazing. So who is Jesus? He's just a prophet. Sabi sa kanya, that means hindi mo kilala ang Diyos. He is a more than prophet. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. That every knee shall bow, and every tongue confess that He is the Lord. Makikita mo, mga magulong kapatid, later on, yung mga naniniwala na si Jesus Christ ay tao lang, naniniwala na siya ay Diyos na maliit lang, brothers and sisters, tatawag yan. Sa Matthew chapter 7, verse 21, sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Why? Kasi ang pagkakilala niyo sa Kanya ay karpintero lang. Kaya sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayo ang mga gumagawa ng kapintarasan, sabi ng Panginoon. Imagine. Nakakaya yun. Kaya mga pastors, mga nanunood ng live stream, yung mga nayayamot sa amin na sinasabing kami mga kulto, sabihin nyo kami mga kulto, basta si Jesus Christ, hindi kami re-reject. Tinataas namin sa church na ito that Jesus Christ is the only one true God. At walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Mayamot na kayo, magalit na kayo sa amin. Okay lang na magalit kayo sa amin, wag lang magagalit ang Diyos na aming sinasamba. Amen. Hindi nyo kami maliligtas. Hindi nyo kami maliligtas. Pero ang Diyos na aming sinasamba na tinataas, siya magliligtas sa amin. Amen. Yan po ang ating isa puso, mga magulang at kapatid. Amen. So they know that He is only a carpenter. Kaya hindi makagawa ng mga wonders and miracles ang Panginoon sa ating mga buhay because of your unbelief. Now, the question is He your king or your carpenter? Amen. If He is your king, mga magulang kapatid, you are the sons of God. Amen. In John chapter 1, verse 10 to 13, He was in the world, si Jesus Christ. He was in the world, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. How many churches in the entire kingdom? How many more Christian churches sa Bahrain? They are preaching the same Jesus Christ. But, unfortunately, even the church na lumalaki dito, yung JIL or Jesus is Lord, they are preaching that Jesus Christ is only the Son of God. He is only a carpenter. But in Great Commission Ministries, brothers and sisters, Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God of Moses. And He is the God na pinipreach po ni Paul. And there's no controversy. There's no controversy. He was in the world,
but the world knew Him not. Kaya mapalad kayo eh. Kaya kanina, thank God sa dalawa nating visitors, you were here because God wants you to know that He's the only King and He's the only God. Mapalad po kayo, maraming mga empty seats. Amen. At this moment, maraming mga Bibles o mga services, worship services, but they are preaching another Christ. Kaya po nakakalungkot, limited lang ang pagkakilala nila kay Jesus Christ. But dito, parang sa Pilipinas, unlimited. Jesus Christ is our Savior. He is our Redeemer. He is our Physician. He is our God. He is our King. He is our Lord. He is everything. Unlimited. He is, He was, and He is to come. He is the Alpha and the Omega, the bright morning star. He is the Prince of Peace. He is the everlasting Father. He is the Counselor. He is the mighty God. He is Almighty. He is not just a prophet, but He is the God. Amen. He is the God. Amen. He came unto His own, and His own received Him not. But as, eto na, but as many as received Him, to them gave He the power. Alam niyo yung power? Hindi yun. Power, authority, to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Come on, ba't kayo malungkot? Hindi niyo ba alam yung nabasa niyo? Hindi niyo ba alam? English ba? But as many as receive Him. Dahil dakal na rin meniwala at tinanggap kayo. Ay, Kapampangan. Ilocano Gayam. Arabic na lang. Marami ang tumanggap sa Kanya. Sila ay may power and authority na tatawaging mga anak ng Diyos. Come on, tingnan nyo. Anak ng hari. Imagine, example mo lang, si King Hamad na lang. Tatawagin kang Prince Laverne, Prince Max, Princess Girlie, o Princess Rochelle, Princess Micah. Sheka! Oh! Anong ginawa mo? Naniwala ka lang sa Kanya. Eh kapag anak ka, of course, meron po silang mga heirs. Meron silang mga, anong heirs sa Tagalog? Mana. Ano yung mana ibibigay ng ating hari? Buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Kaya nga, is He your King or your carpenter? He is the King. He is the King. Even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. But of God. Ang sarap, anak ka ng Diyos. Huwag kang masyadong mayabang. Be humble. Be humble. Kaya nga, tinawag ka ng Panginoon to share His gospel. Mapalad tayo. Tiyak, pag may nangyari sa atin, ano man ang mangyari sa atin, diretso tayo sa langit. Amen. And that's a blessing because you are sons of God. Kaya kung karpintero lang pagkakilala mo sa Panginoon, ayan, pupok ka lang. Walang mangyayari sa'yo. Your unbelief, gaya ng mga Jewish people, because of their lack of knowledge, they were perished. Amen. But for us, brothers and sisters, buhay ang ating Diyos. Tinawag tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga pag tumawag ka sa Panginoon, automatic sasagutin ka niya. Bakit? Anak ka niya eh. Amen. Alam mo, kahit na malikot yung aming anak, I'm proud of him. Kay Samuel, hindi sa tinataas ko ang aking anak, napakalambing na bata. Pag nagkasala yan, lalapitan kami, I'm sorry, Mommy. I'm sorry, Daddy. Kahit na gano'n man ang galit mo, pag humingi ng tawad yung anak mo, Diyos ko, para kang yelo na lalambot. And that's the power of God. Kaya nga nung Monday, if you were here last Monday, my God, nayanig ang church because of the powerful message na binigay ng Panginoon. Amen. It's a relationship between God and us, brothers and sisters. Kaya hanggang ngayon, kung doubtful ka sa relation mo sa Diyos, do not leave this place na hindi mo siya nakikilala.
Acknowledge Him that He is the God, He is the King of Kings, and the Lord of Lords, brothers and sisters. And more than anything else, we will become the sons of God. Kapag anak ka ng Diyos, ano man ang hiling mo, ang sabi ng Panginoon, by faith, it will be given unto you. Walang doubt, walang doubt. God will pour out His blessing. The earthly king, anong gagawin niya? He will rob you. He will get all your sustenance, ano po, lahat ng mga nutrients ng katawan mo. You will pay the taxes, you will pay everything. But here, brothers and sisters, nagbibigay ka lang ng ikapo, nagbibigay ka lang ng offering sa Panginoon. But my God will supply all your needs according to His riches and glory. Amen. That's a blessing, mga magulang at kapatid. Amen. And that's a blessing. So if you believe that He is your King, may I request the congregation to stand. Amen.